So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about self-empowerment lang. Kasi nakita ko tong post na to sa Facebook na lahat kasalanan ng lalaki. Malamang tong Facebook influencer na to kasi 2 days ago niya lang pinost eh. So, malamang nahagip niya yung informasyon ko na dati ko pang pinupost. Walang red flag, green flag or kung ano-ano pa man yan kasi nga lahat ng ito ay tungkol lang sa control mo. Hindi mo makokontrol yung mga tao na magustuhan ka. Wala ka rin pakialam kung gusto ka nila basta nag-a-align lang talaga sa plano mo. Tsaka sa experience na gusto mong ma-experience, di ba? Kagaya ng kaibigan, na-debunk ko na yan dati, di ba? Sinabi ko na sa inyo na yung friendship is common interest lang yan. Or kung may plano kayo na mag-business, pwede rin. Which is commonality pa rin, di ba? Pero, nag-a-align lang kayo ng pakay, common interest. Ganon din sa babae. Magkakaroon ka ng relasyon pag nag-align ka. Tapos, nag-align ka dun sa agenda rin ng babae. Kasi iniisip ng ibang tao ng mga lalaki, 'di ba? Majority ng lalaki na kailangan mo i-win yung babae. Mas kailangan mo ututuhin. Mag-demonstrate ka ng high value. May mga kalokohan na ganyan, ka-bullshitan. Ang point of view pa rin yan, kifi, 'di ba? Kuwari nagji-gym ka, nagte-training ka. Tapos gusto mo magkaroon ng maraming babae. Yung mindset mo is para sa validation, 'di ba? So, maling mindset yan. POV pa rin yan, Kifi. Pakikipag-friendship, wala ka naman mapapala talaga na sa babae kung friendship eh. Now, kung situationship, nabibembang mo yung babae, tapos tuloy-tuloy lang kayo nagkikita, pwede mo siya i-categorize as friendship, di ba? Pwede mo siya i-categorize ng ganun. Pero, ganun pa nga rin, wala talagang benefit yung friendship kung hindi mo siya nabibembang, di ba? Yun yung friend zone sa situationship. Friend zone mo yung babae pero nabibembang mo siya. Kasi yung situationship, maraming category yan eh. Depende na lang talaga sa'yo yan, yung plano mo para dun sa babae. Kaya nga POV talaga self eh. Kasi self mo lang makokontrol mo. So kung wari yung babae, share ko na sa inyo yan, yung experiences ko, di ba? Na paulit-ulit lang ginagawa namin, kikita, mall, kain, tapos check-in. Once a week, ganun yan, consistency. Meron ngang tumagal sa akin, 6 na taon eh. Pero considered ko na rin as, parang as girlfriend yun. Pero nag-iba, ganun pa nga rin, naghihiwalay pa rin talaga kasi nga, ang relasyon outside sa self mo is hindi talaga panghabang buhay yan. Sure, may makikita ka na parents na nagsasama pa rin. Pero convenience na lang yan. Tsaka comfort. Tsaka yung mga nabe-benefit pa rin. Which is, common sense to may kipaghiwalay ka ba na 50 ka na? Wala nang dadampot sa'yo. Lalo na kung babae ka, diba? Ang tanda-tanda mo na kulubot ka pa. Kung lalaki, medyo meron pang dadampot sa lalaki kung may pera ka, diba? Pero ganun pa nga rin, wala ka nang pakialam dyan. Ang iisipin mo na lang is point of view mo sa sarili mo. Hindi mo na kailangan, pati nga yung rejection, wala rin talagang rejection. Meron nga sa Facebook, huminto na raw siya sa pag-a-approach kasi nga hindi to patama sa kanya. Pinumulat ko lang mata nyo na walang rejection. Hindi ka makapektuhan yan kung alam mo yung truth na yung rejection is hindi lang talaga kayo nag-a-align ng plano, agenda, tsaka physical attraction. Hindi mo siya type, ganun. Hindi ka lang niya type. Hindi mo rin siya type kung magre-reject ka, diba? Ganun lang din naman yun. Parang friendship lang din talaga yan eh. Ang kaibahan lang, pag may karelasyon kang babae, nabibembang mo siya. Hindi kagaya ng friendship mo na lalaki, hindi mo siya matitira. Para lang kung bading ka, diba? Yun lang na talaga difference eh. Kasi biruin, or kung gusto mo makipag-live-in, sasama kayo, magtutulungan, siya tagaluto. Pero ganun pa rin, kailangan mo pa rin talagang pumera, 'di ba? Yung mga iba kasi, iniisip nila na gusto nila babae mag-provide.
Nako, pag dinibang ko na yan, yung 50-50 na yan, babahay pa rin leader dyan. Sinabi na rin ng red pill yan or kung ano-ano pang mga pills dyan. Kung gusto mo talagang ikaw talaga yung boss, kailangan pumaldo ka talaga. Kasi hindi kanya kayang mawala kasi yung survival niya. Dun siya ang loyalty niya sa survival niya. Which is self-interest lang talaga ng babae. Ang loyalty niya, loyal siya sa'yo kasi nakasalalay yung survival niya. Ganyan na yung sistema dati pa talaga eh. Yung dependent talaga yung babae. Diyan lang talaga sila magiging loyal, di ba? Long term tong sinasabi ko, hindi short term Kasi short term, wala namang formula dyan eh. Kalibugan lang talaga, tsaka last lang talaga. Which is, yun yung mentalidad ng mga lalaki na, nakalamang siya kasi na nakakabembang. Which is tama yung point of view ni Bugoy. Tangina bembang lang, di magbayad ka na lang. Tangina mentalidad yan, di ba? Nakalamang siya, nabibembang ko yung girlfriend niya. Ulol, nabembang, naubos rin oras mo dyan. Kung pinera mo na lang yan, tas binayad mo na lang. Yun kasi yung bragging to eh. Kasi yung body count, ito yung maling mindset na lalaki. Kala nila pag marami silang body count, the shit na sila, 'di ba? Pero ito yung mindset talaga na anong napala mo bukod sa bembang, 'di ba? Anong napala mo, 'di ba? Tandaan mo, tatanda ka. Maraming poging ganito na nakita ko, kapitbahay ko, pogi. Yung mga kapitbahay ko sa Mandaluyong, mga pogi yun. Na pero broky. Kasi nga, inubos yung oras. Tangina, may mabibembang ka nga. Kung hindi mo kasama yung babae na yan sa kaduluduluhan, wala ka rin. Kahit pa sabi mo makireproduce ka eh. Nakareproduce ka, hindi mo kasama yung babae tsaka yung anak mo sa kaduluduluhan. Sabihin mo, the shit ka dahil nakapag-reproduce ka. Na illusion din yan. Kasi pag namatay ka, wala na rin yan. Hindi mo na makikita yung babae, hindi mo na makikita yung anak mo. Wala na. Illusion, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung point of view nyo talaga, dapat sa sarili nyo. Unahin nyo talaga yung sarili nyo. Pumaldo kayo, di ba? Kaya kailangan nyo talaga magpapera. Kasi babayaran mo na lang talaga. Yung mga kepyas na gusto mo, babayaran mo na lang yan. Tangina, sasayang ka pa ng oras. Now, yung pag-approach ko may tulong to social development ko to. Wala akong pakialam talaga na sa rejection. Kasi nga, sinasabi nga ni Locario, the game is not about women. Tandaan nyo yan. Hindi yung game is about women, kundi tungkol to sa'yo. Sa'yo. Ibig sabihin, yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Tsaka yung mga plano mo, which is magfo-fall pa rin yan sa survival. The shit lang ni Locario, pero sa totoo survival pa rin talaga yung priority mo, 'di ba? Kasama na rin yung may mabibembang ka ganun. Pero kung na-realize ko na lang to, 3 years ko na to sinasabi sa inyo, dinidikdik ko talaga to. Kasi proponent talaga ako ng Walker game eh. So, 3 years ko na to sinasabi sa inyo. Mas maganda, magbayad ka na lang. Promise. Kaysa nagsasayang ka ng oras, pumaldo ka, tapos magbayad ka. Yung mga nakikita nyo na mga sa corn hub na ganyan. Yung mga nakikita nyo lalaki, marami nabibembang, kung wari sa OnlyFans. Huwag kayo maniwala dyan, lahat yan bayad. Hanggat may video, pinapakita yung mukha ng babae, bayaran yan. Tapos nagsasign niya ng kontrata para hindi makahabla yung babae doon sa lalaki na nagbayad. Diba? Kahit yan trike patrol, yung pinapakita yung mukha ng babae, bayad yan. Kayo talaga mga mahihina kukote nyo. Sabi, yung na-pick up niya yung babae tas may video. Sinong tanga magpapa-video ng hindi bayad, di ba? Ang kahihiyan niya nandoon, nakasalalay. Tapos maaari pa siyang hindi maka-apply ng trabaho dahil nakita yung mukha niya. Di ba common sense to? Mag-isip kayo
lahat ng mga yan bayad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto mo dumami body count mo, puta, action lang talaga yung gusto mo, magbayad ka na lang. Ma-pride kasi kayo eh. Sabi, oh, nako, di ba si Lucario ayaw din raw nung hindi nagbabayad, di ba? Parang wala daw game daw yung nagbabayad. Anong game? Putya, nagsasayang ka pa rin naman ng oras dyan. Anong game? Wala talagang game. It's either pogi ka, which is magsasayang ka pa rin ng oras, then mag-approach ka, tapos magdi-DM, dating apps, tapos sabay ano. Kaysa magbayad ka, ganun din naman. Pag nagbayad ka, maghahanap ka pa rin talaga ng mga hindi scammer, tsaka yung type mo na katawan na swak sa budget mo. Kasi merong iba mahal, di ba? Merong iba babae, nakita ko, tangin ng taba-taba, tas sub 5, tas papabayad 3K ang puta. Hindi worth it. So, syempre, numbers game pa rin yan. Ilalaktawan mo na yon, di ba? Pag nakita mo na yung detalye na message mo yung babae. Tapos, mahal ka pa sa teenager, 25 ka. Nakita ko lang to sa Telegram 25 ka na, taba-taba mo, tapos 3K, ulul, bahala ka dyan. Lalangawin ka lang, di ba? Lalo na sa Pilipinas, hirap-hirap ng buhay. Dami-dami na nga nagbo-walker eh. May mga groups na nga yan sa Facebook eh. Tapos makikita mo, hindi ka talaga mauubusan ng ano. Same din yan sa pag-approach. Sa pag-approach naman, ang hahanapin mo yung gusto ka rin. Siyempre, malamang, in-approach mo siya, malamang gusto mo siya na nakakapili ka, di ba? Now, sa pag-walker din, numbers game pa rin yan. Maghahanap ka ng mga babae na gusto mo at hindi scammer. At swak sa budget mo. Yun yung mahalaga, di ba? Swak sa budget mo. Ako kasi hindi ako willing magbayad ng 3K hanggang 1.5 lang talaga eh. Kasi yun talaga normal na bayaran talaga eh. Ba't ako mag-aangat ng ano? Yung market value, 1K to 1.5K lang talaga. Ba't ako mag-aangat ng 3K? Hindi ako magbabayad 3K para dyan lang, di ba? Kasi ako, more on quantity ako. Ibig sabihin, mas maraming beses ka pa makakapagpalabas sa pera mo na susulit mo, di ba? Ganun din naman. Di mo naman din nahalikan yung babae. Tapos magkakapote ka pa rin. So, kesyo malinis yan or hindi, same pa rin yan. Dahil magkakapote ka pa rin, tsaka di mo hahalikan, di ba? So parang, walang pinagkaiba yung 3K, 4K or ano. Kasi, same lang din yan. Kung yung mindset mo ganito, pareho sa akin, practicality. Tsaka kasi may experience na ako eh, tsaka matanda na ako. Tsaka tingin ko talaga sa babae is, ano lang talaga, produkto. Diba? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, wala talagang game. Numbers game lang talaga, tsaka direct. Ugaliin nyo na yan, maging direct kayo. Lahat ng mga ina-approach ko, sinasabihan ko na sexy, we can get together. Ibig sabihin ng get together is hindi date yun. Magkikita na kayo agad. Alam mo na, di ba? Yun na talaga yung mangyayari nun, ano. Kaya, once na marinig na nila yun, nagno-no na sila. So, sinave niya yung oras ko, di ba? Sinave niya yung oras ko. Kagaya kahapon, di ba, gumawa ko ng video. Yung taga Kazakhstan na white girl. Blue yung mata niya eh. Tapos, siguro mga 5'6 lang siya. Kasi maliit siya sa akin ng konti. 5'8 ako eh. Tapos yun, nakita ko, hindi nag-message sa akin. Kasi ganito yan ganito yan. Wala ka talagang pakialam sa kanila kung magustuhan kanila. Kasi nga, ikaw opportunity. Ginawa mo lang, bigay ka ng opportunity. At yun lang yung gusto mo kasi projection mo eh. Kaya mo naman siya in-approach dahil siya yung physical type mo. Yung parang sinasabi niya alpha widow. Same to sa alpha widow nung babae. Projection mo lang talaga yan. Yung parang type mo sa babae. May halong programming na rin yan kasi mga nakikita mo. Tsaka makakapagpalibog sa'yo, diba? Yung ganong type ng katawan. Kaya mo siya in-approach. So, it means lahat ng ina-approach ko talaga, kahawig ko, gusto ko, ka-frame ko, kapareho ko ng shoulder na wide, straight yung legs, pati yung oval na face. So, yan yung mga ina-approach ko kasi lahat ay ikaw, di ba? So, projection mo lang. Kung ano yung gusto mo sa sarili mo, yun yung magugusto mo sa ibang tao.
So malamang yung ina-approach ko, imagine niyo na lang kahawig ko na babaeng version, 'di ba? Tsaka yung parang nakikitaan mo na pumorma, na kahawig mo rin. Kaya mo naman siya i-approach dahil may commonality kayo eh. Dahil yung projection mo, di ba? Pero project mo sa ibang tao. Nagustuhan mo rin sa sarili mo, nagustuhan mo sa kanya. Ibig sabihin, ang titingnan mo na lang kung gusto ka, di ba? Kung mag-a-align. Yun lang naman eh. Pero wala naman talaga rejection. Kagaya ng nasa Facebook, di ba? Sinasabi niya, nag-stop na raw siya dahil may rejection. Na-reject siya, 'di ba? Sa akin kasi wala talagang rejection. Pag nandito kayo sa mindset na to, walang rejection talaga. Para lang yung kaibigan eh. Naghanap ka ng kaibigan. Hindi ka trip nung ibang kampo. Di move on ka, 'di ba? Ganun lang naman yun eh. Magkakaroon lang ng rejection kung ni-reject mo sarili mo sa utak mo, 'di ba? Yung identity mo naka-attach dun sa ibang tao, validation niya. Kuwari, ay naka-reject ako kasi pangit ako. Na ano, although may factor yan, pero sa numbers game kasi may mugging tayong tinatawag. Kahit ikaw pa pinaka-sub 5 na tao, magkakaroon ka. Kasi may mugging tayo na tinatawag tsaka yung projection. Ibig sabihin, iba, ikaw sub 5 ka. Malamang magkakagusto sa'yo, sub 5 din, kahawig mo lang din. Kasi nga, yung projection yung sinasabi ko, di ba? In alignment kayo. Pansinin mo yan, mga nagkakatuluyan, di ba? Magkakahawig, parehong sub 5. Yung tumakas na bride, di ba? Sub 5. Yung lalaki, sub 5. Magkahawig sila. Yun lang naman yun eh. Pero, yung sinasabi ko, kahit nga ako, normie, mas marami pa ako rejection kaysa normal na kagaya nyo na hindi nagtatry, di ba? Sinabi ko na sa inyo, 60 plus, baka nga 80 na or 70 kasi kada labas ko ng bahay, siguro nakaka-approach ako ng 5 or 15 sa isang linggo. Oh, paano yun? Nagko-compile yun. Hindi ko na rin talaga nakaka-count talaga siya sa kamay. Kasi nga, wala na akong pakialam, di ba? Kasi ginagawa mo lang talaga yung gusto mo. Kasi POV nga self eh. Mga pangalan nga nila, nalimutan ko na eh. Sa dami nila, promise. Pero lahat sila magaganda, promise. Heteronormy silang lahat. Meron din isa, green, yellow yung buhok. White girl siya kahapon. Tiningnan ko siya paglabas ng supermarket. Tapos nahalata niya na ina-admire ko siya. Titigan ko lang talaga siya yung lock na lock. Kasi nagagandaan talaga ako. Tapos tumitingin siya. Tapos tumingin na naman siya. Tumalikod siya sa akin, umupo. Alam mo yung umuupo na parang upong tambay. Kasi nakaupo ako sa kotse. Tapos tumitingin siya sa likod. Tapos tumitingin sa akin. Tapos ginawa ko, tinaas ko yung cellphone ko. Na nakita niya. Biglang umiling ayaw. Yan sinasabi natin. May tao talaga na alam mong gusto ka nila. Pero yung insecurity nila is nangingibabaw tsaka yung fear. Kasi kung hindi niya ako gusto, hindi niya ako titingnan, 'di ba? Baliwala ako, 'di ba? Or sabihin na natin medium interest. 'Di ba? Tapos tinaas ko yung cellphone ko. Ibig sabihin ko kunin ko yung number niya or bibigay ko yung number ko sa kanya. Umiling siya, nakita niya. Tas umiling. Ganun na ako mismo. Tinitake advantage ko na eh, 'di ba? Tinitake advantage ko na yung pagkakataon pagka may babae rin na gusto sa akin, lumilingon. Tinataas ko na yung cellphone ko or inaas ko na lumapit sa akin, tumabi sa akin. Usually naman nakikita ko yan pag nakaupo ako eh. Tapos tinataas ko na lang cellphone ko. Ibig sabihin ko kunin number, 'di ba? Alam na 'yun. So, ganun pa nga rin, point of view. Tapos, ito pa pala, kwentuhan ko kayo. Meron ako nakita dito, segue lang to, point of view pa rin na ito, self. Yung kay Manny Pacquiao, di ba meron siyang laban na, kay Ledwaba ba yun? Ledwaba. Yung kauna-unahan niya na, 2 weeks notice lang yun. Tapos,
tinanggap niya kasi ready naman siya parate. Lagi siya nagte-training. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na wala talagang luck. Opportunity meets preparation. So, kailangan lagi kang prepare. 'Di ba? Parang ako, lumabas ako dyan. Alam ko naman na may makakasalubong ako na high-tier Becky talaga dyan. Kaya talagang on point rin talaga ako na ano, pag naglalakad, tapos pagka nakita mo na yung opportunity na high-tier Becky, tangina na, talagang nilalapitan ko na kagad. Kasi bihira ako makakita niyan eh. Dito sa bansa na to, marami maganda sa totoo. Maraming high-tier Becky dito. Pero makikita mo lang sila twice a week, ganyan. Kagaya nung kahapon, marami ako nakita mga white girl talaga. Sarap nila diinan, no? Nakakagigil sila, ang tatangkad, tapos sexy, ang ganda ng balikat. Tapos yung face nila, no? Parang angelic. As kahapon yung in-approach ko, tinaas niya yung niya kasi parang ang sexy ng dress niya. Tapos tinaas niya yung braso niya. Nakita ko yung kilikili niya. Sabi ko, kahinaan ko rin talaga yan eh. Yung parang kilikili ng babae pag tinataas nila. Tsaka yung shoulders nila na straight. Yan talaga tinitingnan ko sa babae. Pag nakikita ko yung braso nila malaman, nakakagigil. Parang sarap amoy-amoyin eh, no? So, yun nga, kahapon. Tapos, sinabihan ko siya na sexy, nag-back out. Hindi interested. Sasabihin nyo, kasalanan ko dahil masyadong pushy yung words ko na gano'n, di ba? Bakit yung sinabihan ko na sexy na Japanese? Kinuha number ko, hindi naman nag-reply. So, wala talaga yun sa sinabi mo. It's either gusto ko lang or hindi. Kagaya kahapon, yung taga Kazakhstan, sinabihan ko rin na sexy yun. Tapos sumabay pa sa akin maglakad hanggang dun sa 1 kilometer din kami naglakad, 'di ba? Tapos nagkukwentuhan lang bago maghiwalay. Niyaya ko pa nga siya pumunta sa mall, ayaw niya. So hindi na rin ako nag-expect, tsaka hindi na rin bago sa akin na hindi siya magme-message kahit kinuha niya yung number ko, inutusan ko kasi nga may resistance na sa una pa lang, di ba? Kinuha mo yung pangalan na ayaw. At least, now, lesson sa akin dun? So, ang lesson sa akin dun, baliwala kahit nag-usap pa kayo, naglakad kayo ng 1 kilometro, kahit close proximity, as in yung shoulder to shoulder namin, magkadikit maglakad, kung first impression may resistance pa lang talaga, is wala ring silbi, di ba? Yun yung natutunan ko kahapon. Kaya mga date-date, tangina. Hindi obra yan. Kaya nga direct game lang talaga. Malalaman mo na lang talaga pag niyaya mo mag-check-in. Diba? Kasi may ons ako nakaranasan. Tsaka yung mga walker na pinili ako eh. So parang considered na rin as ons yun. Tsaka yung mga na-meet ko na niyaya ako sa bahay. Yung iba pa nga dun, ayaw ko bimbangin eh. Dahil nga, natatakot pa ako ng mga time na yun. Pero, niyaya nila ako. Sin talagang binijay na lang ako, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, pag gusto ka talaga ng babae, wala talagang game kahit ano sabihin mo, di ba? So, kahit sinabihan ko siya na sexy, kinuha number ko, inutusan ko pa na message mo ako pagka uwi mo. Wala. Crickets, 'di ba? At least hindi ka nag-hope, 'di ba? Kaysa naman yung message mo sabay hindi ka naman nire-replyan, baliwala rin. So, wag na kayo maniwala dyan sa mga game na yan. Wala naman talagang game. Ang isa lang talaga game. Mag-numbers game ka lang talaga. Same din yan sa goal mo tsaka plan mo, 'di ba? Kung gusto mong palaki ng katawan, magpa-bulk. Kaya uubra ba yung isang workout lang sa isang linggo? Common sense to Makikita nyo na may progress ko kung nakita nyo ako sa Facebook. Ang payat ko dati, di ba? Super patpatin ako tapos nagkaroon lang ako ng laman after a year and a half, or 2 years pa nga eh. Kasi noong mga time na yon trial and error ako kasi
Hindi ko pa alam to na pag nag-training ka, kailangan taasan mo yung calorie mo kasi nga, papayat ka pala talaga ng husto. Sabi ko, teka, ba't pumapayat ako? Tapos nag-research ako. Ay, mali. Kailangan taasan ko yung calorie ko. Doon na ako bumili ng mga whey powder. Kasi nag-whey powder ako kasi hindi ko kaya kasi kumain ng marami. Kasi nabubusog ako, tapos bloated, ganun. So kaya sabi ko, pang cheat na lang talaga yung whey powder. Para pang sustenance lang talaga, pang maintenance. Para hindi ka kakain ng kakain. At the same time, nahihit mo yung protein na kailangan ng katawan mo. Tsaka para mag-bulk ka. So yan, another lesson yan, di ba? Consistency lang din talaga. Ganun din sa numbers game, di ba? Lahat numbers game. Sinabi ko na sa inyo yan. Kaya point of view mo lang talaga lagi sa self. Wala rin rejection kahit pasabihin mo na ano eh. Di ba na-share ko rin dati, hindi rin worth it yung pag-approach. Meron kasi ako na kwento nun dati, 80 tapos 1 lay. Nung sinubukan ko na, ganun pa rin talaga kahirap yun. Kahit sabi mong pogi ka. Kasi nga, ito mga babae na i-approach mo sa kalye is wala sa isip nila maghanap ng lalaki at that time. Bigla ka na lang sumulpot. Tapos sa unang interaction nyo, ikakategory ka na niya, ikaw ba ay may value, irrelevant, or nakakatakot. Syempre malamang, unang approach mo, hindi ko kakilala, tapos masyado kang confident, tapos masyadong madikit pa yung katawan mo dun sa babae. So mostly talaga natatakot, di ba? Pero magagawan mo yan ng paraan kung yung vibe mo is parang friendly na may pagka malibog ganun. Yung effective yun, promise. Kasi makikita mo sila nag-i-smile eh. Sabay pag sinabihan mo na sexy, na bigla na magbaback out. Pero respectful Never ko pa na-experience yun talaga minumura ako. Bakit mo sinasabi ang ganyan? Hindi ko na-experience yung ganyan. Kasi nga, di ba, ang internal mo is kung paano mo itrato sarili mo, ganun ka rin itatrato ng ibang tao. Hindi ko pa alam yung Machiavellian na yan or kung ano-anong seryoso na yan. Di ba, unang share ko sa Facebook is seryoso ka lang talaga sa lahat ng ginagawa mo. By default yan, magiging mysterious ka kasi seryoso ka lang talaga sa ginagawa mo. Yan yung una ko share. Seryoso ka sa lahat ng ginagawa mo. Tapos hindi mo bibigyan ng atensyon yung wala ka mapapala. Yun lang sa dalawa na yun, sakop na lahat yung Machiavellian. Hindi mo na rin kailangan makinig ng Machiavellian kasi ako nakikinig pa rin ako ng mga ganun pero hindi mo na kailangan din makinig ng mga ganun. Yung formula lang sinabi ko. Presentable at malinis, seryoso sa mga ginagawa mo. Tas kung wala ka mapapala, wag mo bigyan na atensyon. Dun lang sa tatlo, Machiavellian na rin yun. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, blueprint na rin. Actually, blueprint din talaga to sa success, di ba? Kasi focus mo lang sa sarili mo, presentable at malinis. Yung katawan mo, mag-training ka. So, kasabay na sa training yung cognitive na rin kasi gaganda circulation mo yan. Tapos magbasa-basa ka, mag-gather ka ng info. Tapos, hindi mo iisipin kung paano pumera. Ang iisipin mo, yung skills na makakagawa ng pera, di ba? Ako, itong larangan lang na to, yung naisip ko na malaki gumawa ng pera, di ba? So, pinurso ko to kasi ito yung may malaking pera, di ba? Ganun, minsan talaga gamitin yung kukote nyo, promise. Common sense lang talaga lahat, di ba? Pinapahirapan nyo, hindi mo na nga kailangan makinig ng mga motivation or kabullshit na program na yan, diba? program na yan, di ba? Magfo-focus ka lang talaga sa sarili mo. The rest is lalapit na talaga sa'yo. Kasi ang law of attraction is ina-attract mo yung lahat-lahat ng pagiging ikaw. Diba? So, yung mga nasabi ko na sa inyo yan dati na success sa akin is nakukuha ko naman yung mga gusto ko.
Nabibili ko yung mga pagkain na gusto ko. Nakakapag-train ako, na-approach ko yung mga babae na maganda. Although hindi ka sila nabibembang, pero na-approach ko yung mga magagandang babae talaga na hindi nakikita dyan sa Pilipinas. Tangina yung mga babae sa Pilipinas, wala yan sa ina-approach ko, promise. Walang-wala yan. Sabihin nyo, meron pa nga nagsasabi, bakit wala ka pa rin na na nagiging girlfriend? Brother, Western country to. Lahat ng mga babae dito, heteronormy. To normie. Western country to, 'di ba? Hindi to kagaya ng Pilipinas na i-flashan mo lang ng tigwa 1,000, lalapit na sa'yo, 'di ba? Dito, tatrabaho babae, hindi mo sila mapipera na ganyan. Gusto dito, may tsura ka, tsaka yung confident ka na tao, 'di ba? Bukod sa itsura, kung pangit itsura mo, hindi rin ubra yung confident na yan. Pero may maging pa rin tayo na sinasabi, 'di ba? Kaya yung sa mga Facebook, nag-feeling may girlfriend daw sila. Pero yung sinishare nila na experience, di naman kagaya nung akin. Although, pwede mo mataasan yung body count ko, pero, tangina, nanligaw-ligaw ko ng uto. Success ba yun? Alam mong hindi mo gusto gawin yan, di ba? Alam mo naman talagang hindi mo gusto gawin yan, pero ginagawa mo. Ako hindi ko ginagawa yan, hindi nga ako naghahatid eh. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako naghahatid, promise. Papakain ako dahil food court, dahil alas 5 kami nagkikita. Pwede nyong gayahin yung setup ko, di ba? Kung nagkababae ka, magkikita lang ngayon, continuous bembang lang. Kain lang para hindi ka na mag-dinner, tas bembang, tas uwi na, ganun lang. Paulit-ulit, promise. Sabi nga nung kafubo ko, hindi ba kayo lumalabas ng Siguro gumagala lang ako dati yung sa katrabaho ko, pero group kasi yun eh. Nagta-travel kami ng Mount Ulap, ganun. Kasi group yun eh, mga katrabaho lang din namin dati. So parang, lang din talaga siya. Kasama lang dun sa mga katrabaho. Pero sasadyain dahil lang kami. Hindi ko ginagawa yun. Tangina, mall lang talaga yung hideout ko. Mall lang talaga. Mall. Di ba lahat ng mall sa EDSA, di ba may Sogo yan nakatabi, di ba? Yung Mega Mall, may Sogo. Yung sa Makati, may Sogo rin, di ba? Lahat ng mall, matalino yung Sogo, promise. Kaya nga sinabi ko sa inyo, makapagkita lang kayo sa mall. Tapos, yung North Aid sa SM, may Sogo din dun. Sa Cubao Farmers, may Sogo. Promise, lahat ng mall na napupuntahan mo, may Sogo. SM Santa Mesa, may Sogo sa likod. Alam ko yan kasi nga, lahat ng mall na pagkikitaan mo, may Sogo. Di ba? Kaya ako nakikipagkita ako sa mall. Di ko inuwi sa bahay ko yung babae. Tangina, napaka-weak ng game mo kung uuwi mo sa bahay yung babae. Pag nagreklamo yan, hindi yan nasa program mo. Ibig sabihin, hindi ganun kataas yung tingin niya sa'yo, di ba? Tsaka hindi siya sexually attracted sa'yo. Usually naman, yung mga naging ganyan ko, hindi naman nagre-reklamo na ayun, isang taon na sila ang kinikita, hindi pa pinapakita sa parents. Which is yun yung advice ko sa inyo. Di ba nga, hindi nga ako nakipag-live-in. Kasi walang sense, di ba? Magli-live-in ka lang kung may anak ka, di ba? Pero kung wala kang anak, tangina, common sense to. Ba't ka makipag-live-in, wala kang anak? Putang ina, di ba? Common sense to. Alam mo kayo, kung point of view nyo sarili nyo, hindi kayo magiging symptomatic yan. Kasi isipin nyo, bakit ako makikipag-live-in? Wala naman akong anak. Walang benefit sa'yo. Isipin mo yung benefit mo, di ba? Kaya hindi ako nakipag-live-in dahil wala naman akong anak di ba? Walang purpose. Lahat ng gagawin mo, isipin mo yung purpose, di ba? Tapos gagala-gala mo, hatid mo. Ba't mo siya ihahatid? Asawa mo ba yan? Tangina, hindi mo naman asawa yan. Ba't mo ihahatid sa bahay?
After nyo magbembang, mag-mall, tsaka bembang, hiwa-hiwalay na kayo, di ba? Tapos sabihan mo na lang na i-message ka pag nakauwi na. Ba't mo ihahatid yan? Asawa mo ba yan? Di mo na asawa yan. May anak ka ba dyan? Wala naman eh. Parang friendship lang din yan. Pinagkaiba lang may nabebembang mo. So both lang din naman kayo nag-enjoy sa experience. What makes you think na ikaw lang nakinabang sa bembang? Eh kung hindi ka tigasan, hindi ka nag-i-instruct, nagli-lead, tingin mo maliligayahan yung babae na yan? Hindi. Kasi kayo, point of view nyo, kipi. Yung mga utak na mga ano eh. Kaya nga, kaya sabi nila, red flag, red flag. Di mo na kailangan isipin yung red flag. Isipin mo yung standards mo. Tsaka yung gusto mo sa buhay. Yun yung isipin mo. Dahil hanggang mamatay ka, tumanda ka, ikaw lang talaga mag-isa. Lahat ng mga kasama mo, kesyo kapamilya mo pa yan, babae, anak, walang kinalaman yan sa'yo. Diba? Kaya nga siguro narinig nyo na tong happiness is a choice, which is totoo naman talaga. So paano? 36 minutes, peace.